Isang magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Ginoong SRD Bautista, ang inyong tagapagkwento ngayong hapon. Nasasabik na ba kayong mapakinggan ng ating kwento? Kung nasasabik na kayo, alikat inyong pakinggan ang aking kwento ngayong hapon. At makinig kayong mabuti, sapagkat marami kayong aral na mapupulot dito kung paano makikipagkapwa-tao at kung paano pahalagaan ng isang kaibigan. Tara, umpisahan na natin. Sa isang malayang isla, naninirahan ng tatlong magkakaibigan na sina Jose, Badong at Carlo. Magkakaiba man ang kanilang magulang, ay parang tunay na magkakapatid na ang turing sa isa't isa. Pare-pareho silang mga isda sa kanilang baryo. Si Badong ang pinakamatanda sa kanilang tatlo. At si Carlo naman ang kanilang bunso. At kapwa sila namamasukan kay Don Jaime. Si Don Jaime ang pinakamayaman sa kanilang baryo. At siya ang nagmamay-ari ng malaking bangkang pangisda. At meron din siyang itong malawak na palaisdaan. Ngunit isang araw, nagkaroon ng isang suliranin si Carlo. Nahuli ang kanyang ate sa salang pagnanakaw. At naiwan kay Carlo ang dalawang pamangkin ito. Nang araw din iyon, ay walang laot, walang pera dahil may bagyo, kaya hindi nakakalabas at nakakapangisda si Carlo. Wala siyang may pakain sa mga ito. Tito Carlo, anong ulam? Masiglang tanong ni Jojo. Carlo, adobo ang ulam natin, Jojo. Masarap. Ito, toyo at mantika. 'Di ba? Adobo. Paghaluin natin 'to. Masarap na itong ulam. Sambit ni Carlo. Jojo, wow! Sarap naman ito, Tito Carlo, adobo. Sagot ni Jojo. Tumalikod si Carlo at hindi pinapahatong umiiyak ito. Habang ang pamangkin ay kumakain sa kanilang hapag, ilang minuto lamang ay dumating si Badong at Jose. Nabutan nilang walang ulam sina Carlo. At sakto naman na may dalang adobo si Badong. At ito ang pinaulam sa mga bata. O mga bata, ito ang ulam. Adobo. Mas masarap ito. Sambit ni Badong. Jojo, wow! Maraming salamat po. Ito ang totoong adobo. May karne. Salamat Mang Badong ha. Sambit ni Jojo. Walang ano man, Jojo. Sige, kumain ka lang dyan ng marami. Masarap yung ulam nyo. Sagot ni Badong. Salamat sa inyo, Badong at Jose. Mahinang wika ni Carlo. Pagsapit ng umaga, si Carlo ay naghanap ng trabaho para magkaroon ng pagkakakitaan. Nang sa ganun ay makapag-ipon para sa pampiyansa sa kanyang ate. At mayroong gastusin para sa kanyang mga pamangkin. Ngunit bigo si Carlo na makahanap ng trabaho. Mayroong isang ina-plan si Carlo, ngunit nakilala siya isang ali. Na sinabi niya kapatid siya na babae nagnakaw sa kanya. Naku Carlo! Anong ginagawa mo dito? Mag-apply ka? Sus, wag nyo itong tatanggapin. Kapatid dito ni Loren na nagnakaw sa akin. Baka katulad din ito ni Loren na pagnanakawan lang din kayo. Kaya kung ako sa inyo, wag nyo tatanggapin tong tao na to. Kaya si Carlo ay nahiya at umalis na lamang siya at hindi na tinuloy ang pag-apply dahil na rin sa kahiyang inabot ito. Nabalitaan ni Badong at Jose ang nangyari. Dahil doon, pumunta agad sa bahay nila Carlo sina Jose at Badong. At doon ay naabutang nila si Carlo nakatunganga at iniisip ang nangyari sa kanyang inapliyang trabaho. Hayaan mo na yun, Carlo.
Hindi naman importante yung sinasabi ng mga tao. Huwag mo nang isipin yun. Hindi ka naman katulad ng ate mo. Ang sambit news eh. Badong. Oo nga naman. Huwag mo nang isipin yun. Kasi sinasabi nung alin na yun, puro naman kasi nungalingan yun. Tsaka, malinis naman ang intention mo. Hindi ka naman katulad ng ate mo. Carlo. Pero nakakahiya ang nangyari. Napahiya ako sa maraming tao. Ganun pala pag may kapatid kang magnanakaw. Kahit hindi mo nagawa ang bagay na iyon, ang pangyayaring iyon, lahat kayo ay madadamay sa ginawa ng isang tao lamang. Sagot ni Carlo. Oo, ando na tayo, Carlo. Pero hindi mo naman kasalanan yun. Kasalanan ng ate mo yun. Tsaka, yung sinasabi ng Ali, hindi naman totoo yun. Hindi ka naman magnanakaw. Sagot ni Badong. Badong, kung mag-apply kaya siya kay Don Jaime, maaaring tanggapin siya doon. Sambit ni Jose. Badong, oo nga naman, siguradong tatanggapin ka ni Don Jaime, Carlo, dahil masipag ka naman. Doon ay napaisip si Carlo sa mungkahi ng kanyang mga kaibigan. Kinabukasan, nagtungo si Carlo sa bahay ni Don Jaime upang makiusap na kung maaari ay mamasukan muna siya sa palaisdaan nito. Pagdating ni Carlo sa bahay ni Don Jaime, ay natatnan niya ang apo ni Don Jaime na si Mikoy. Kuya Carlo! Tawag ni Mikoy. Mikoy! Anong ginagawa mo dito sa labas? Asan ang lolo Jaime mo, Mikoy? Nasa loob po, Kuya Carlo. Oh, Carlo! Nandito ka pala. Don Jaime, magandang umaga po. Gusto ko po sana makausap po kayo. Oh, sige, halika sa loob. Mag-usap tayo. Mukhang importante ang iyong sasabihin sa akin at sinadya mo pa ako dito sa bahay. Carlo, kung maaari po sana, Don Jaime. Nais ko pong mamasukan dito sa inyong palaisdaan. Kasi po, gusto ko pong mag-ipon para sa ate ko na nakakulong ngayon, sir. Sige, Carlo. Malugod kitang tinatanggap dito sa aking munting palaisdaan. Sino ba naman ako para di tanggapin daw yung magandang iyong hangarin at matyaga kang bata? Alam mo, Carlo, ganyan din ako nung bata ako. Nakikita mo lahat ng yan? Yan? Katas yan ng sipag at tiyaga. Kapag wala kang sipag at pagmamahal sa iyong ginagawa, baliwala lahat. Bilib ako sa iyo, Carlo. Dahil meron kang pangarap sa buhay. Ipagpatuloy mo lang yan at makakamit mo din ang mga pangarap mo. Talaga po? Tinatanggap niyo po ako? Maraming salamat po, Don Jaime. Bukas na bukas po ay maaga akong paparito para magtrabaho. Sige, bukas. Aasahan kita dito sa palaisdaan ko. Carlo. Opo, Don Jaime. Maraming salamat po. Masayang tugon ni Carlo. Kinahapunan ay binisita ni Carlo ang kanyang ate sa kulungan upang makita niya ang kanyang mga anak. Doon ay nakita ni Loren ang mga bata. Loren, o Carlo, bakit nalagnat ito? Pinababayaan mo na ata mga pamangkin mo ah. Hindi ko sila pinapabayaan, ate. Kinuha ni Carlo si Jojo at dahil gilas ako. Hindi ko sila pinapabayaan, ate. Akin na nga si Carlo. Ang init mo, Jojo. Bakit?
Dali-daling isinugod sa pagamutan si Jojo. Doon ay nalaman nila dinapuan ng dengue si Jojo. At makalipas ang ilang araw lamang, ibinawi ng buhay si Jojo. Pinayagan din naman ng pamahalaan upang bumisita sa buho si Loren. Anak ko, patawarin mo. Di kita naalagaan ng maayos. Mahal na mahal kita. Ang pagtangis ni Loren. Nakiramay din mga malapit na kaibigan, kamag-anak kasi Don Jose. Nakikiramay ako sa inyo, Carlo. Ito, tanggapin mo ang maliit na halaga na ito upang makatulong sa inyo. Opo, sagot ni Carlo. Sumapit ang araw na ihatid na sa huling hantungan ng labi ni Jose. Isang pagsubok na sumubok kay Carlo pero hindi ito tatapos lamang doon ang lahat ng pangarap ni Carlo. Pagkatapos ng libing ni Jojo ay pinagpatuloy ni Carlo ang pagtatrabaho doon kay Don Jaime. Isang linggo na lamang ay babalik na sila sa paglalaot, kaya naghahanda na sila sa muling paghuhuli ng isda. Isang araw ay muling nagkasama ang tatlong magkakaibigan sa paglalayag at pangisda. Badong, "Woo! Napakalabig talaga dito sa laot at mapayapa." Oo nga eh, tahimik dito, walang gulo, parang isang paraiso. Dito ay kung maaari dito na lamang tayo mamalagi, sagot ni Jose. Kaya nga eh, kung kayo ang kasama ko dito, ay masaya na ako. Hindi na tayo bumalik sa pangpang. Dito ay sagana tayo sa isda. Mga pagkain at tahimik ang buhay dito sa laot. Nakatakas na tayo sa mga problema natin doon sa ating baryo. Pero di naman maaari na ating takasan ang mga responsibilidad natin bilang mga asawa niyo, tiyo at manggagawa ni Don Jaime. Kaya tara na at naghagis na tayo ng lambat, badong at say. Hahaha. Tara at manghuli tayo mga barilyete. Jose at Carlo. Jose, Carlo, tulungan niyo nga akong ihawan ng lambat na makuha na natin mga huli nating isda. Inahon nga nilang tatlo ang lambat at laking gulat nila na may makita silang isang bilog na bagay na kumikinang-kinang na kulay ginto. Nanlaki ang mga mata nito. Nang nakita ang bagay na iyon, pinag-agawan ng ng tatlo ang bagay na ito. Yayaman na ako. Mabibili ko na lahat ng gusto kong bilhin. At malilibot ko ng buong mundo. Sagot ni Badong. Kasi, bakit ikaw? Ikaw ba ang nakakita nitong kayamanan, Badong? Makapagsalita ka, parang sa'yo lang itong kayamanan. Tayong tatlong nakakita dito. Kaya tayong tatlo din ang maghahati-hati. Oo nga naman, Badong. Tama si Jose. Dapat ay hati-hatiin natin ito. Hindi ako papayag. Pag ito sabi sa akin. Hindi dahil sa akin, hindi nyo rin makikita ang kayamanang ito. Kaya akin lamang ito. Sabay tawa ng malakas ni Badong. Nang marating ng pangpang, ay pinagtalunan pa din ng mga ito kung kanino mapupunta ang bilog na bagay na iyon. Isang gabi, ay binalak na ilayo ni Badong ang bagay na iyon dahil dalhin sa Manila upang lumayo doon sa baryo na pinanggalingan. Ngunit nahuli siya ni Jose. Jose, saan mo dadalhin ang kayamanang yan, Badong? Binabalak mo ba itong titakas sa amin ni Carlo? Hindi. Pupunta lamang ako sa kabayanan upang ipasuri kung ito ba ay totoong kayamanan o hindi. Sagot ni Badong. Kung nais mong ipasuri ang kayamanan na iyan, ay dapat lamang nakasama kami ni Carlo. Dahil pagmamay-ari nating tatlo yan. Sagot ni Jose. Nalaman naman ngayon ito ni Don Jaime kung anong pinag-aawayan nilang tatlong magkakaibigan. Isang umaga ay pinatawag ang tatlong magkakaibigan na sina Jose,
Badong, at Carlo ni Don Jaime. Badong, Jose, at Carlo, anong nangyayari sa inyong tatlo? Pinag-aawayan ninyo ang isang bagay na yan? Sinayang ninyo ang isang magandang samahan na inyong pinaghirapan sa mahabang panahon para lamang dyan sa kayamanan na yan? Sige, sabihin na natin totoong ginto ang bagay na yan. Pero hindi dapat yan nasisira sa inyong magagandang samahan. Saksi ako sa inyong magagandang pagkakaibigan na ang turingan ninyo ay parang tunay na magkakapatid. Karamay ang isa't isa. Hindi ba ninyo alam? Ang tunay na kayamanan ay nasa puso. Ang tunay na kayamanan ay pinaghirapan ninyong buong tatlo sa mahabang panahon na kahit kailan ay hindi mananakaw ni numan. Di masisira ni numan. Tapos dahil lang dyan sa bato na yan, masisira ang tunay na kakayamanan na inyong iniingatan. Ano ba naman kayo tatlo? Ang tunay na kayamanan ay kayo tandaan nyo. Yan ay nasa puso ng isang tao. Ang tunay na kayamanan sa mundo. Kaya magkamayan kayong tatlo at humingi ng tao sa isa. Badong, Jose, Carlo, pasensya na kayo. At naging makasarili ako. Gusto ko lamang maging mayaman at umangat sa buhay. Ay nakalimutan ko na kayong mga tunay na kayamanan na Jose, Carlo, pasensya na kayo at naging makasarili ako. Gusto ko lamang maging mayaman at umangat sa buhay. Nakalimutan ko na kayong mga tunay na kayamanan na kapaligid sa akin. Patawarin ninyo ako. Hayaan mo na yun, Badong. Ang halaga ay hindi nasisira ang pagkakaibigan nating tatlo. At isa pa, hindi natin kailangan maging mayaman kasi tayong tatlo palang mayaman na tayo sa pagmamahal ng bawat isa, di ba? Oo nga, Badong. Wala na yun. Tama si Jose sa mga sinabi niya. Di natin kailangan itong kayamanan na ito. Tara at itapon na lamang natin ito sa dagat. At muling itinapon nila Badong, Jose at Carlo ang nakuha nilang bagay upang di na muling pagawayan at masira ang kanilang nabuong pagkakaibigan sa mahabang panahon. Masaganang namumuhay sina Badong, Jose at Carlo ngayon. Si Badong ay mayroon na bagang sarili. Si Jose naman ay mayroon na rin sariling palaisdaan sa kanilang baryo. At siya na ang nagsusupply ng mga hipon sa kanilang baryo. Si Carlo naman ay nabot na ang pangarap. Isa na siya ngayong pinakamayamang mamamayan ng kanilang baryo. Siya naman ngayon ang tumutulong sa kanyang mga kababayan upang sila naman ay umangat sa kanilang mga buhay. At nailabas na din niya ang kanyang ate sa kulungan. Masaya na din siyang namumuhay ng kanyang anak ngayon. Ang tunay na kayaman ay nasa puso ng isang tao na kahit sino ay di kayang nakawin ni numan hanggang kamatayan. Ayan, tapos na po ang ating kwento. Alam ko't marami kayong natutunan sa ating kwento ngayong hapon. Sana po't marami pa tayong pagkukwentuhan. Maraming salamat po. The end.